Ano nga ba ang earthquake o lindol? Mayroong dalawang klase ng earthquake o lindol. Ito ang tectonic earthquake. Ito ay resulta ng biglaang paggalaw sa linya ng faults na natatayuan ng isang kalupaan. Pangalawa, volcanic earthquake. Ito naman ay ang persahang paggalaw ng kalupaan resulta ng pag-angat ng magma sa lupa ng mga aktibong bulkan. Ano naman ang plates? Ang ating daigdig ay mayroong outermost shell na may halos 80 kilometrong kapal. Ito ay tinatawag na lithosphere. Ang lithosphere naman ay nahahati sa maliliit hanggang malalaking piraso ng bato na kayang maglaman sa isang kontinente. Ang mga pirasong ito ang tinatawag na tectonic plates or sa madaling salita ay plates. Sabi sa balita, may lakas na intensity 5 ang mga lindol sa mga bayan at syudad na nakapaligid sa Bulkang Taal. Noong ito ay pumutok noong year 2020. Paano nga ba nila ito nasukat? Ang Department of Science and Technology and Philippine Institute of Volcanology and Seismology Earthquake Intensity Scale o PEIS ay ang 10-point scale na ginagamit dito sa Pilipinas. Ito ang nag-e-estima ng intensity sa isang particular na lugar o lokasyon. Ang mga karaniwang salik na inoobserbahan ay ang mga sumusunod: tao, bagay, tubig, mga gusali, mga puno, mga sasakyan, at yung mga pangyayari na iba pang mga hazards tulad ng mga landslide at iba pa. May magagawa ba tayo sa mga sakonang ito? Paano na tayo? Meron! Sinabatas na ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 o RA number 10121 na naglalayong palakasin ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management System. At isa sa mga instrumento na makakatulong sa kahandaan ng mga lokal na pamahalaan at mamamayan sa ganitong uri ng sakuna ay ang DISTO, Disaster Preparedness Manuals for Earthquakes. Ang manual na ito ay naglalaman naman ng tatlong pangunahing bahagi. Una, ang Early Action Against Earthquake Risk. Ito ay pagtukoy sa mga hakbang at checklist sa kahandaan ng lahat para sa lindol at pagtukoy din ng mga risk at vulnerabilities para sa mga lugar na lubos na maaapektuhan. Pangalawa naman, ang Minimum Critical Preparedness Measures. Pagbibigay ng mga capacity buildings at trainings sa lahat bilang hakbang sa pagtugon sa oras ng lindol upang masigurado ang mababang bilang ng mga ari-arian at buhay na nawala. Isa na nga dyan ang drop, cover, hold. At ang panghuli, ang Early Recovery and Rehabilitation, kung saan dito sinisigurado sa kapasidad ng lahat para sa agarang rehabilitasyon at hakbang sa pagpapabuti pa ng mga tugon sa lindol. Ang bawat lokal na pamahalaan ay may dapat gampanan base sa kanilang tungkulin. Ang provincial government, ang mga cities at municipalities, at ang mga barangay. Mabuti na lang, may magagamit na akong gabay. Teka lang, nakapaloob din sa listo manual na sa oras ng lindol hanggang sa matapos ang pagyanig ay may mga sinusunod na hakbang din o General Action Guidelines and Flowcharts for communities during and immediately after an earthquake. Alpha, kung naabot ng pagyanig ang taas na intensity 4. Bravo naman kung aabot na ito pamula intensity 5 hanggang intensity 6. At ang panghuli naman, Charlie, kung aabot ng intensity 7 pataas. Tungkulin ng pamahalaan na siguraduhing batid ng bawat naninirahan sa kanilang nasasakupan ang kahalagahan ng paghahanda sa bawat sakuna tulad ng paglindol. Ang kaligtasan ng bawat isa ay kinakailangan ng pagtutulungan at kooperasyon. Maging handa, maging listo, at sama-sama nating harapin ang hamon ng kalikasan.